So, ang nangyayari doon, yung the very reason why you're building that, pag shinortcut, parang everyone loses. Yeah. Yung from the people who spend their money, kasi hindi nila nakukuha yung binayad nila, and even yung mga tao din na gumagamit, and then ultimately yung community. Kasi dati, ako yung nagsisales. Tapos doon sa ano. Tapos yung mga kinakausap ko, sabi niya, ba't ang mahal? Tapos sabi ko sa sarili ko, oo nga, ba't nga ang mahal? Kasi hindi ko alam, yung nagsisimula pa lang ako. Tapos, until na-realize ko, actually namin as a team, yung effect ng project namin. Kasi one thing was sure na alam namin yung direction namin. Kailangan namin gumawa ng quality kasi ang hinahabol nating standard is international eh. Right. I remember one project sa barangay, makikita mo kung sino yung taga doon, tsaka sino yung hindi. Kasi yung mga hindi, yun yung mga, wow, ang ganda ng court nila. Tapos yung taga doon parang, court namin to. Pero ngayon kasi ang bilis ng usad ng technology and advancements. So for instance, yung sa FIBA, yung basketball started with Dr. Naismith, di ba? 10 pages lang yung rules nun. Ngayon, nasa hundreds na yung rules. Tapos napaka-sophisticated na. They're very thorough. And syempre, ang sport is governed by standards. Dapat ganun din yung environment kung saan yung mga tao. Pero we've seen the typical barangay court, di ba? Medyo parang ang nangyari lang sa kanya, list item lang siya, kung ano yung pinakamura, yun na yun. Eh, kung tutuusin sa ganun ka-critical na function niya, dapat it should be mas stricto pa nga yung pagkakagawa. So, yun ho yung hope po namin na parang to shed light yung dun sa yung kailangan nating ma-raise yung awareness para mas inform yung decision making ng mga leaders natin and yung mga business owners to choosing the right solution for their project.